Kabait ka lang din. Buenos dias, damas y caballeros. Kung makikita nyo, ganito sa amin dito sa subdivision namin, sa labas ng subdivision namin, hindi sa loob, sa entrance ng subdivision namin. Buhay na buhay ang crowd of joggers, mga bikers at mga family, just doing their own thing, exercising, lahat. At parang banding na rin, nakikita nyo pati mga bata. And to come here they have to climb this mountain. So bali ito, tutok na ito ng bundok ng San Mateo, 300 meters above sea level. So ganon kataas ito, and people have to walk here to exercise. So that's why nakita nyo na, kasi I'm saying this, na marami kasing naninibago talaga kay bakit ginagawa natin itong walk the talk. Kasi itong itong way natin na mixing may morning exercise na regular ko, mga 4 to 5 times a week ginagawa ko, and also vlogging. Kasi pag ganito naglalakad ako, marami ako mga ideas at it's also marami ako mga issues na that pops up in my brain kung nandito ako, tulad ngayon. Kung makita mo yung mga tao, parang walang problema parang people are exercising, bonding with their families, parang walang krisis kaya dito na-realize ko na ito rin isa sa mga trait ng mga Pilipino, yung tinatawag nila resilience. Tayo daw ay masyadong mapasensya, tayo daw ay masyadong matiyaga, and also forgiving sa mga sa mga ginagawa ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya ito rin ang dahilan na pinagsasamantalahan tayo ng mga politiko, dahil tayo daw ay resilient. Daw tayo, kumbaga, kahit ano pang itapon mo sa mga Pilipino, anong krisis pa man yan, flood control, pagnanakaw sa confidential funds, killing of 30,000 Filipinos, including innocent children, kaya daw natin yun, kayang-kaya lang natin yun, because we are resilient. Pagnanakaw sa parang mali-scam, okay lang daw, kaya daw natin yun, tayo ay resilient. Ganyan So na-realize ko na ito magandang trait natin, yung survive lang tayo, is also a negative, can be seen as a negative trait. Kasi ito rin ginagamit ng mga politiko. Meron nga ako nakita yung sa interview ni Garin, yung Department of Energy Secretary, na sabi niya, ganyan mga Pinoy, resilient tayo, nag-adjust. Kung ngayon mahal dahil palpak ang gobyerno, habulin yung mga nag-hoarding ng mga gas at petrol o ano man ginagamit sa pagluluto ng masa. Yung iba daw nag-shift na. Totoo naman yun sa paggamit ng mga yung panggatong ng mga kahoy, ganon, mga charcoal, cooking the old way na daw,
Dito nga, marami kami nakikita kasi dito, pan talaga ito, deep forest ang likuran namin eh. Marami rin kaming tao nakikita na mga pumupulot ng mga branches, falling branches ng mga trees, ha? So nakikita mo nag-adjust tayo, pero yun lang, that positive trait can also be negative if you view it in the fact na kaya pinagsasamantalahan tayo ng mga politiko, kasi yun nga, sinasabi nila, mga Pilipino, mga forgiving yan, mga taong bayan, ang taong bayan ay forgiving, resilient, mapasensya, at kayang pagtiyagaan yung mga krisis, yung mga scandals, yung mga pagnanakaw. But it shouldn't be that way. It shouldn't be that way. Tama yun si Isko. Magalit man kayo kay Isko o hindi. Pero tama yung sinabi niya na we should demand more from our government. Kumbaga, good morning. Good morning. Hindi na lang natin tanggapin yung mga ship nila sa atin, yung mga pagnanakaw, pagsisinungaling at kawalang concern sa interest ng taong bayan. So yan ang Filipino trait that the politicians are also using to abuse us. Inaabuso nila yung pagiging sinasabi na natin mga resilient na tayo, na kaya natin i-adjust kung ano man, nasa anong sitwasyon pa man tayo, ganon. Sige lang, okay lang, ipasa Diyos na lang natin yan, ganon. It shouldn't be that way. We should demand accountability, we should demand transparency, and we should demand high level of public service. Kaya tama talaga yung si Isko. You should demand more from your government. Sanay na tayo, yung gobyerno natin, binibigyan lang tayo importansya pag dating ng eleksyon, which comes local every 3 years and sa national every 6 years, sa mga senatorial, vice presidential and presidential position. Pero in between the 3 years, in between the 6 years, they treat us like shit, as if tayo, we don't matter. Wala silang paki sa buhay natin. They don't bother to help us. Ganyan ang mga politiko. Pero pag eleksyon, ay grabe, binibisita tayo sa mga barangay natin, sa mga bahay natin even, yung makikita nila malalaki yung political clan, binibisita talaga yung mga bahay. So it shouldn't be like that, na niloloko lang nila tayo, pinubudol-budol lang nila tayo dahil yung mga the Filipino people are resilient. Yan, kaya nila yan, they can take it. Yung kahit yung tulad ngayon, crisis all over the world, pero other countries have better situation kasi may pera ang gobyerno para i-absorb yung additional fuel cost, tanggalin yung ibang taxes. Sa atin di magagawa yan kasi yun, pinagnakawan na nila Chis Escudero, nila Martin Romualdez, at kung paniwalaan natin si Saldico, pati si President Bongbong Marcos, may 100 billion confidential funds. At according sa Cabral files,
si Sandro Marcos, Majority Leader Sandro Marcos, may 15 billion allocable funds on top of his inserted flood control funds. So paano i-absorb? Kasi tayo dito, ano na ba ngayon? Mataas na talaga, di ba? Sa kwan, mga 50-60 pa lang eh. Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand. Kasi may reserve funds pa ang gobyerno para i-subsidize. Kumbaga, kung yung taas, yung pagpalo na taas, gobyerno na ang sasagot. Ganon. Tayo hindi, tao itinapon sa atin. Bahala kayo, kanya-kanya kayong gawa ng diskarte para masurvive dito sa krisis. So as a result, lahat ng negosyo apektado lahat. So dito natin nakikita na halos wala nang pakinabang ang gobyerno natin sa krisis na ito. And this is because pinabayaan natin sila magnakaw. Ipasa Diyos na lang natin, Diyos na lang bahala sa kanila. No, it shouldn't be like that. Dapat ngayon pa lang, we demand better service. Google nyo kung ano bang ginagawa ng Malaysian government, Indonesian government. Hindi na tumatanggap ng sweldo ng mga top government official doon. Binibigay na lang sa tao. Sa Indonesia, nagsimula sa Indonesia, ngayon ginaya ng government ng Malaysia under their prime Ibrahim Muhammad, their prime minister. So dito, ginawa ba yan dito? Wala. In fact, may mga balita pa na well, galing naman ito sa mga DDS, kinapulong, na pinalabas na daw yung pork barrel ng mga kongresista para i-approve, para bumoto sila para sa impeachment. So wala, in short, tayo pa rin ang naiwan sa alanganin, na we are left holding the empty bag. Kumaga, tayo pa rin, pinabayaan na naman tayo ng gobyerno dito sa krisis. Pinabayaan. So this is what we get for being too patient, too forgiving. Sige, pasa Diyos na lang natin, Diyos na lang bahala sa kanya, karma lang bahala sa kanila. It shouldn't be that way, because under a democratic state, tayo ang hari, tayo ang boss. So we should assert that. Siguro medyo hindi na uso sa mga rally-rally ngayon, hindi na uso mga rally-rally ngayon. Let's do that kahit sa social media. Demand more from the government. And I'm not just talking about the Marcos government. Kung papasok yung kahit Lenny government in the future, or Risa Ontiveros government, ganun rin. Si Bat magki-criticize pa rin sa kanila, and I will still demand better service from them. At kung may katiwalian, upakan ko pa rin yun. So yun, so huwag na natin, let's no longer take pride dito sa sinasabi nilang resilience. Kaya natin, yung kinakayanan natin yung mga krisis. Pwede kung walang choice talaga, like COVID, pero kung gawa rin ng gobyerno tulad dito, nandito tayo sa ganitong walang pera ang gobyerno dahil sa pagnanakaw nila, both sa Duterte and Marcos administration. So dito, we have to rage against this. Hindi yung rage ng mga Duterte group, yung kundi magalit talaga tayo sa mga ganito, and let's make our views felt in social media. You can start by sharing, liking, and commenting on this page. I want to hear your views on this matter. So hanggang dyan na muna tayo. Thank you very much everyone for watching.
Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all, and see you in my next vlog.